Ang paghatol sa kapwa. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatalahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan sa iyong mata, nang gayoy makikita mong mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Ito ho yung unang sigalbuho ng mensahe ho ng Panginoon na aral ho na ating pagninilayan sa chapter 7, ang paghatol sa kapwa. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Dito pala sa mga paghatol sa kapwa, dito pala akala natin ito'y wala sa banal na aklat. Ito pala nasa banal na aklat. Kuya Ben, Kuya Joe, Kuya Bert, dinibiro po ninyo yung palang ikaw'y manduro sa iyong kapwa at ikaw'y humatol sa mga ginagawa na iyong kapwa. Hindi pala yan maka-Kristiyano, yan pala'y labag sa kautusan ng ating Panginoon, dahil sa pagkatahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. At meron pa ritong binanggit na ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Pati nga yung puwing na nakikita natin sa mata ng iba, yung pala'y hindi na, para bang huwag tayong manghuhusga. Yun ang parang pinakakuan doon huwag kang manghuhusga sa iyong kapwa. Ito ang kalakaran ng tao sa mundo ngayon. Alam po ninyo, makakita ka lamang ng isang tao na nagkasala sa iyo o meron nagkasala sa iba at nakarating sa iyo ang balita, agad mabibigkas ka agad sa labi natin yung panghuhusga sa ating kapwa. Ganun ba? Pambihirang tao naman yan. Kung ano-ano nang masasabi natin na hindi ho namin masabi sa himpapawid. Pero yan ho pala'y naririto. Titingnan ho natin kung ano ho ang gusto ng Diyos na para iyan ho ay ma-eliminate natin sa tao bilang Kristiyano at ang manatili sa atin ay yung pagpapakumbaba. Kuya Ben, ano po masasabi nyo? Alam po ninyo, ipinakikita dito na ang salamin ng sarili mo ay ang iyong kapwa. Nasasalamin kasi natin sa iba, yung panlabas, doon tayo humahatol at doon tayo muhusga yung panlabas na kaanyuan. Karaniwan ang ipinagchichismisan ng tao, yung kanilang mga nababanggit, yung mga nasasabi ng kanilang kapwa, yung ginagawa ng kanilang kapwa, na hindi naman nakikita sa kanilang sarili. Alam po ninyo, may karugtong ito maganda Sa Roma chapter 14, mayroon pong karugtong yan. Ito yung paghatol sa kapwa. Dito naman sa kabila, sa Roma, mababasa natin dito, huwag humatol sa iyong kapatid. Pag tinawag po kasi natin kapatid, ito yung kapwa natin Kristiyano, kapwa natin tao Kaninang sa amin pong seminar na ginanap tungkol doon sa radical na pagsunod kay Jesus, radical na pagsunod kay Jesus. Ito ay natalakay natalakay itong bagay na ito na ang nagpapababa sa dignidad at karangalan ng kapwa ay yung kanyang kapwa-tao. Yung pagsasalita at paghahamak sa kanyang kapwa na naghinuhusgahan sa kanyang kalalagayan. At ibinahagi ko nga dito yung minsan
mayroon akong nakatagpo na babae kung magsalita ay napakalaswa. Laswa talaga, masama ang bunganga. At kung iisipin talaga ng mga lalaki, kapag talaga mas laswa yung babae na magsalita, ito easy to get, sabi nga natin sa English. At napakadalian niya yung babaeng yan kasi kahit anyang magsalita, walang pakundangan, napakabastos. Pero alam niyo po nang malaman ko, yung babae, wala ni isang boyfriend, hindi nagkaka-boyfriend at maingat. Maingat pala pagdating sa bagay na ligawan. Pero malaswag ko yung iba, hinahatulan na siya na parang tingin nila sa kanila mababang uri ng babae dahil nga kung magsalita ay mali-mali at talaga namang may kalaswaan, hindi pala dapat. Sapagkat ang sabi po nga dito sa chapter 14 ng Roma, tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ang kanyang kuro-kuro. Makikita po ninyo yung lalim nito, no? May naniniwala, maaari siyang kumain ng kahit ano, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Ay kung mahina nga naman ang pananampalataya ng tao, Kuya Bert, tapos hahatulan na natin na para iyan ay hindi marunong manalangin, hindi yan nagsasadyos, hindi yan marunong kumilala sa Diyos, mahina nga Kulang pa sa aral, kulang pa sa kanyang kaalaman, kulang sa kamalayan tungkol sa pananampalataya. Pero sinasabihan na natin kagad siya. Pero ang Diyos ayaw niya ito. Ayaw niyang gawin ito. Sapagkat ngayon nga, napabanggit dito, huwag humahamakin ng kumakain ng kahit ano, ang kumakain lamang ng gulay, at huwag namang hatulan ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit ano, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Ano bang ibig sabihin po? Kahit na anong klaseng uri ng tao, kahit ano man siya, ano man ang kanyang kalalagayan, lahat tinatanggap ng Diyos at walang karapatan ng kanyang kapwa na hatulan siya sa kanyang kalalagayan at sa kanyang uri ng kanyang pagkatao, sapagkat Diyos lamang. Alam niyo po yung karugtong, sino ka upang humatol sa utusan ng iba? Kasi karamihan nga naman talaga tayo, ganun kahit hindi natin nasasakop, kahit hindi natin katulad sa iba, di ba, mayroong mga kasambahay. Yung kasambahay na yan, pinagchichismisan dito sa kabilang bahay. Hindi dapat kung ano man ang mga ginagawa ng kasambahay sa kabilang bahay, huwag mong pakialaman. Wala kang karapatan dun Wala kang rights para siya ay punahin sa kanyang mga ginagawa dun sa kanyang pinaglilingkuran. Ang Panginoon lamang niya ang makahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At aariin siya ang karapat-dapat sapagkat ito'y kayang gawin ng kanyang Panginoon. So, ang paghatol ay nasa Diyos lamang na kay Kristo. Sapagkat ang sabi nga po, si Jesus ang tanging hukom na iniluluklok ng Amang Diyos na nasa langit. At siya lamang ay siyang may kapangyarihan, ang Diyos lamang may kapangyarihan na gumawa ng kahatulan at humusga sa mga taong nagkakasala, nagkakamali, o anuman ang kanyang mga pagkukulang. Ang Diyos lamang nakakakita, sapagkat ang tawang nakikita lamang ay ang panglabas na kaanyuan, ang panlabas na mga bagay-bagay sa taong ito, at ang mga bagay na sinasabi ng taong ito. Subalit ang lalim, ang puso, ang damdamin, ang kaluluwa ay Diyos lamang ang nakababatid at nakatitiyak kung ano ang damdamin at nasa puso ng taong iyan. Ngayon, yan ang paliwanag ni Kuya Ben tungkol dito sa binasa ko na paghatol sa kapwa. Alam po ninyo, Kuya Bert, dito sa panahon natin ngayon, lalo na ito, eleksyon na. Napakarami ng napapakinggan tayo bukod dun sa talagang pang-araw-araw na tayo naka-expose sa ating kapaligiran, sa ating kapwa, sa ating mga kapitbahay, lalo-lalo na dun sa mga areas na napakaraming mga wala na napagtutuunan na pansin ng mga tao kung hindi yung mga kilos at galaw ng kanilang mga kapwa. Lalo na ngayon, dito sa kinakaharap natin itong
ay eleksyon. Napakarami na naman ditong tapunan ng paghatol sa kapwa. Kanya-kanya na ho ito. Sala ito sa aral kung ito po ang ating kukunin, Kuya Bert.